Nagsimula ang kwento ng unang sumalakay sa Earth ang isang intergalactic kaiju. Sa kasamaang palad, simula pa lamang iyon. Sunod-sunod na dumagsa ang mga kaiju upang lipulin ang sangkatauhan. Bilang tugon sa bantang ito, pinagsama ng bawat bansa ang kanilang pinakamahusay na tauhan at teknolohiya at itinatag ang Anti-Kaiju Defense Force na ERD. Nagkaroon man ito ng ilang tagumpay, nanatiling mabigat ang pinsala at tila walang katapusan ang digmaan, hanggang sa lumitaw ang isang batang tagapagligtas. Ang bida ay si Tatsuo. Tahimik siya at nahihiyang bata na umiiwas kapag inaanyayahan siyang makipaglaro. Isang araw, napadpad siya sa isang robot na tumututol sa karahasan laban sa mga robot. Ipinaglalaban nito ang karapatan nitong mabuhay at tumatangging sirain ang sarili. Dumating ang punong mananaliksik na si Kojika, na itinuturong ugat ng problema. Layunin niyang gamitin ang robot bilang sandatang seisubog laban sa kaiju, isang inobasyong aniyay makapagliligtas ng buhay ng tao. Nakiusap ang robot na mabuhay, at nabahala si Tatsuo. Biglang umalingaw-ngaw ang alarma, sumasalakay na ang mga kaiju. Habang tumatakas ang iba, nanatili si Tatsuo. Naiwan din si Kojika upang subukan ang robot na tinawag niyang Snowman. Ngunit nabalitaan niyang ang kanyang anak ay sumakay dito at kinuha ang kontrol. Si Tatsuo ay nasa loob ng Snowman, binabasa ang manual. Nalilito ang robot at pinapaalis siya dahil sa panganib. Ayon kay Kojika, pang-ensayo lamang ang cockpit at imposibleng kontrolin ito, maliban kung henyo ang piloto. At si Tatsuo nga ay henyo. Kinuha niya ang kontrol. Nakiusap ang Snowman na tumigil dahil maaari itong sumabog, ngunit tiniyak ni Tatsuo na ililigtas niya ito. Namangha ang lahat nang paliparin niya ang Snowman. Doon napagtanto ni Kojika ang talino ng bata. Makalipas ang ilang oras, ibinalita na isang prototype robot ang nag-isa at nag-api ang kaiju, at ang piloto ay 9 na taong gulang. Ibinunyag ni Kojika na ang anak niya ang piloto at may kakayahang sumabog ang robot. Tinawag silang tagapagligtas ng publiko at nais ng lahat na magpatuloy sila sa laban. Biglang nagbago si Kojika, pumayag siyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban at inilarawan ang Snowman bilang isang disposable bomb. Samantala, halos magpanik si Tatsuo sa dami ng atensyon. Sa paglipas ng panahon, sumikat si Tatsuo sa kanyang kabayanihan. Lumaki siya habang patuloy na ina-upgrade ang Snowman, at papasok na sa huling yugto ang digmaan. Dinodomina niya ang mga kaiju at inaasahang siya ang magdadala ng kapayapaan. Pagkalipas ng 10 taon, nasa isang intergalactic cruiser si Tatsuo, nagbabasa ng aklat tungkol sa 777 hakbang sa pakikipagkaibigan. Bago pa niya masimulan, inanunsyo na 40 minuto na lang bago ang huling labanan. Pinatawag siya upang sumakay sa Snowman. Habang papunta, sinabihan siya ng ilang babae na umaasa sila sa kanya. Nangakong gagawin niya ang makakaya. Paglipad niya sa kalawakan, tinawag niya ang Snowman na Yukio. Napansin ni Yukio na muli siyang umiwas sa pakikisalamuha. Nagsisi si Tatsuo at inaming hirap pa rin siyang makipag-usap dahil ginugol niya ang kabataan sa pakikipaglaban. Hinikayat siya ni Yukio na huwag sumuko. Sinabi ni Tatsuo na ayos lang siya dahil kasama niya si Yukio, ngunit itinuro nitong 10 taon na niyang sinasabi iyon. Ayon sa librong binabasa niya, How Even a Kaiju Can Make Friends, kailangan mo nang lampasan ang 777 pagsubok. Kaya pakiramdam niya'y huli na ang lahat para sa kanya. Dumating ang kapitan niyang si Mist at ipinaliwanag ang plano, haharapin nila ang Kaiju Horde, hihiwalay si Tatsuo sa barko, at papasok ang cruiser sa gitna upang pakawalan ang Infinity Laser na kayang lumipol ng buong hukbo. Ang problema ay ang oras bago makarating sa launch point, kaya si Tatsuo ang susi. Tiniyak ni Yukio sa lahat na sila ang manggaguna sa paglusob at aakit sa mga kaiju upang malipol ang mga ito. Natapos ang pulong, ngunit napagtanto ni Tatsuo na muli siyang pumalpak sa pakikipag-usap. Sa halip na maayos na sumagot, napaikling tugon lang siya. Hindi iyon alintana ni Yukio, ang mahalaga ay ang tagumpay at ang pagbabalik nila. Biglang nagwakas ang kanilang katahimikan nang lumitaw ang napakaraming kaiju, isang tila walang katapusang dagat ng higanteng halimaw. Kinilabutan ng buong tripulante. Inutusan silang lahat, simulan na ang misyon. Saglit na huminto si Tatsuo at pinaalalahanan ng sarili na nais niyang maging mahalaga. Tinawag siya ni Yukio, dumating na ang kalaban. Biglang nagbago ang tindig ni Tatsuo at buong tiwalang nagsabing oras na.
Handa na sila. Inaktiba niya ang kanyang Seven Sword style. Namangha ang lahat nang sa isang iglap ay napabagsak nila ang ilang kaiju. Ipinahayag ni Mist na si Tatsuo ang kanilang tagapagligtas at tiyak ang tagumpay. Narating nila ang launch point. Inutusan ni Mist ang lahat na iligtas ang planeta. Inihanda ang Infinity Laser, na buo ang isang dambuhalang enerhiya sa unahan ng barko. Ipinaputok ito, ngunit laking gulat ng lahat nang bigla itong naglaho. Iniulat na nag-crash ang laser system at hindi na maaaring gamitin ang Infinity Laser. Hindi ito maunawaan ni Mist, hindi pa ito nangyari noon. Nagpasya siyang lumipat sa Plan B, pigilan ang mga kaiju at ipabalik sina Tatsuo at Yukio. Ngunit hindi na ito naisakatuparan, nagsimulang mag-shutdown ng barko. Hindi tumutugon ang mga sandata at barrier. Tuluyang bumagsak ang depensa. Sa gitna ng takot, nasalpok ng mga kaiju ang barko. Tinangay ang tripulante sa kalawakan, at sumigaw si Mist habang nagwawakas ang kanyang buhay. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Natulala si Tatsuo sa pagsabog ng barko. Hindi makapaniwala si Yukio at nagtanong kung talo na ang sangkatauhan. Pinakalma siya ni Tatsuo, kailangan nilang bumalik. Kung may kahit isang buhay pa, ililigtas nila iyon. Bagaman nag-aalala si Yukio, iginiit ni Tatsuo na hindi pa tapos ang misyon. Lalaban sila hanggang wakas. Pagkalipas ng ilang oras, lubhang pagod na si Tatsuo at marami na silang napuksa. Ngunit hindi pa rin maubos ang kaiju. Malubha na ang pinsala ni Yukio, kulang na siya ng isang braso. Unti-unti siyang nawalan ng pag-asa, imposibleng manalo. Napilitan si Tatsuo na sumang-ayon. Ibinigay na nila ang lahat. Ang magagawa na lang ay bawasan ang bilang ng kaiju para sa natitirang puwersa sa Earth. Gagawin nila ito sa pamamagitan ng self-destruct ni Yukio. Ayaw ito ni Tatsuo, nangako siyang hindi ito mangyayari. Ngunit wala na silang pagpipilian. Nagkaisa sila. Sinabi ni Tatsuo na ililigtas nila ang Earth ng magkasama. Habang inaatake ng mga kaiju ang katawan ni Yukio, nagbiro pa siya. Sinabi niyang sa huli, hindi siya nagkaroon ng kahit isang kaibigan. Naiinis si Tatsuo, hinahanap niya ang self-destruct command. At kahit magwakas ang buhay niya ng walang kaibigang tao, wala siyang pakialam dahil kasama niya si Yukio. Nagtaka si Yukio kung wala ba talaga siyang pagsisisi. Sagot ni Tatsuo, hindi siya sigurado. Binalikan niya ang nakaraan, halos buong buhay niya'y ginugol sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Dumating sa puntong hindi na siya nasasaktan kapag nakakakita ng may mga kaibigan. Matagal na siyang nawalan ng pakialam, kaya sinabi niyang ayos na siya. Nagpasalamat siya kay Yukio sa pananatili sa kanya. Nagpasalamat din si Yukio, hindi siya itinuring ni Tatsuo na simpleng bomba, binigyan pa siya ng pangalan. Biglang nanahimik si Yukio. Nagulat si Tatsuo nang siya mismo ang kumuha ng ganap na kontrol. Inamin ni Yukio ang kanyang pagkakasala, inaagaw niya ang buhay ni Tatsuo sa loob ng 10 taon, pinilit siyang lumaban sa mga kaiju at mawalan ng normal na buhay. Pilit binawi ni Tatsuo ang kontrol, alam niya ang balak ni Yukio. Iginiit niyang sapat na sa kanya ang makasama siya at wala siyang pipiliing iba. Nakiusap siyang ibalik ang kontrol. Ngunit huli na. Inaktiba ni Yukio ang emergency escape pod para kay Tatsuo, at nagsimula ang countdown. Hindi niya kayang hayaang mamatay si Tatsuo, siya ang nagbigay sa kanya ng buhay. Sa pagtatapos ng bilang, inilunsad si Tatsuo palayo. Sumigaw siya, ngunit wala na siyang magawa. Ibinunyag ni Yukio ang hiling, bumalik si Tatsuo sa Earth at mamuhay ng masaya. Nais niyang magkaroon ito ng maraming kaibigan. Napaiyak si Tatsuo at nangakong magkakaroon siya ng hindi bababa sa 100 kaibigan. Napanatag si Yukio, iyon ang huli niyang salita. Sumabog siya, nilipol ang buong kaiju horde. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Tatsuo nang tumigil ang cold sleep ng pod. Nakarating na siya sa Tokai region sa Japan. Ipinakita ng screen na 8 taon siyang natulog. Nanghini siya, ibig sabihin, 10 taon na mula nang lisanin niya ang Earth. Isa na siyang adulto kahit hindi tumanda ang katawan. Naisip niya kung makakabuo pa ba siya ng kaibigan. Nagplano siya, magkukulong muna sa loob at mag-iipon ng kaalaman bago makisalamuha. Paglabas niya, naisip niyang sasalubungin siya ng mga taong maghahari sa tuwa at tatawagin siyang tagapagligtas, handang makipagkaibigan. Masayang sinabi niya sa isip na natupad ang pangako niya kay Yukio. Ngunit panaginip lamang iyon. Sa realidad, natigilan siya.
Dapat ay tag-init, ngunit ang mundo ay ganap na nagyelo. Nakapanlulumong tanawin, balot ng yelo ang buong planeta. Ganap na nabigla si Tatsuo. Isinakripisyo ni Yukio ang sarili, ngunit nagyelo pa rin ang mundo. Umasa siyang baka ang lungsod lang ang apektado. Mabilis siyang bumalik sa pod upang suriin kung ligtas ang Japan at ang iba pang lugar. Sinuri niya ang mga log, at lalo siyang nangilabot. Buong daigdig ay nabalutan ng yelo. Walang bakas ng buhay. Posibleng naglaho na rin ang sibilisasyon. Naalala ni Tatsuo ang pangako kay Yukio, magkakaroon siya ng mga kaibigan. Ngunit paano, kung wala ng tao? Matapos ang 22 oras ng pangungulila, nagutom siya. Dapat may nakaimbak na rasyon sa pod. Kaya nagsimula siyang maghanap. Biglang narinig ni Tatsuo ang tinig ni Yukio, ngunit recording lamang iyon mula sa kanyang huling sandali. Sa mensahe, sinabi ni Yukio na ang tunay niyang hangarin ay makabalik si Tatsuo sa Earth at mamuhay ng payapa. Higit sa lahat, nais niyang magkaroon ito ng maraming kaibigan. Doon muling nagkaroon ng lakas si Tatsuo. Kumain siya ng rasyon at lumabas, buo ang pasyang tuparin ang pangako, magkakaroon siya ng kaibigan anuman ang mangyari. Ayon sa librong paulit-ulit niyang binasa, How Even a Kaiju Can Make Friends ni Professor Lonely Awoki, ang unang hakbang sa 777 ay lumabas at makipagkilala. Handa na siya. Iniwan niya ang pod, na gagawin niyang base, at nagsimulang maghanap ng mga buhay na tao. Puro nyebe ang paligid, walang bakas ng buhay. Bigla niyang nakasalubong ang isang lalaki, ngunit nadapa siya rito at natuklasang patay na pala. Habang inilalagak niya ito ng maayos, napagtanto niya ang tindi ng nagyelo, napakadaling mabasag ng katawan. Napansin niya ang sasakyan ng lalaki at natuwa nang gumagana pa ito. Isa itong excavator. Natuklasan niyang maaari niyang kontrolin ang pala nito, perpekto para sa mundong nababalot ng yelo. Habang naglalakbay, nakita niya ang isang napakalalim na hukay at kinilabutan sa tanawin. Napagpasyahan niyang ang pinakamainam na hanapin ay mga taong maaaring naninirahan sa ilalim ng lupa. Bumaba siya sa hukay, iniisip na maraming tao roon. Ngunit nang tatawag na sana siya, napigilan siya ng kanyang matinding pagiging anti-sosyal, hindi niya magawang sumigaw sa di kilalang mga tao. Habang iniisip ang kanyang kahinaan, biglang lumitaw sa likuran niya ang isang dambuhalang halimaw. Napasigaw siya at tumakbo, may mga kaiju pa pala. Naisip niyang lumaban, ngunit wala siyang armas. Kaya tumakbo siya pababa ng hukay. Sa kailaliman, niselayan niya ang mundong dati niyang tahanan, ngayon ay ganap ng nagyelo. Nawalan siya ng pag-asa, ngunit naalala ang pangako kay Yukio. Tumindig siyang muli, sumulpot muli ang kaiju. Sinabi ni Tatsuo na simula pa lamang ito, hindi pa siya maaaring mamatay. Sinugod niya ang halimaw gamit ang excavator at pinigilan itong kainin siya sa tulong ng pala. Habang nakikipaglaban, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Nais siyang lamunin ng kaiju, at ang tanging sandata niya ay maliit na pala. Mabuti na lamang at tuwid ang galaw ng mga atake nito, kaya naiiwasan niya. Ngunit wala siyang paraan para umatake. Muli siyang sinalakay, at napilitan lang siyang samalag. Pinakalma niya ang sarili, kailangan lang niyang gawin ang lagi niyang ginagawa, gamitin ang lahat ng meron siya at lumikha ng paraan para manalo. Walang tigil ang pag-atake ng kaiju, at wasak na ang excavator. Sa gitna ng laban, nabali ang pala, ngunit naging pabor pa iyon, dahil magagamit niya ang matalim na bahagi bilang sandata. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinasabi ng kanyang ama, ang nagpapahalaga kay Tatsuo ay ang kakayahan niyang pumatay ng mga kaiju. Sumugod si Tatsuo sa halimaw at ginamit ang sirang pala bilang sibat. Nalunok siya, ngunit nagawa niyang tarukin ito mula sa loob. Bumagsak ang kaiju, at sa unang pagkakataon, may ibang tao siyang nakita. Namangha ang mga ito sa nasaksihan. Habang nagdiriwang, lumabas si Tatsuo mula sa bibig ng kaiju. Nagulat siya, mga tao sa wakas. Ngunit natakot ang mga ito, inakalang isa siyang halimaw. Napaluha siya at sinabi kay Yukio na may mga nakaligtas. Gayunman, tinaboy siya ng mga ito, tinawag na masamang espiritu. Pinakalma sila ng pinunong si Ao, tao ang kaharap nila. Naalala ni Tatsuo ang layunin niya at ang susunod na hakbang sa pakikipagkaibigan, ngumiti habang nakikipag-ugnayan. Ngumiti siya, ngunit lalo lang silang natakot at tinawag siyang kakatwa. Dahil sa pagod, nawalan siya ng malay. Sa panaginip,
naalala niya si Yukio na kinukutya ang pagbabasa niya ng self-help. Ipinagtanggol ni Tatsuo ang aklat ni Lonely Awoki, isang taong may milyon-milyong kaibigan. Ang kinatatakot niya, baka walang magkagusto sa kanya kung wala si Yukio. Pagmulat niya, naalala niya ang ikalawang hakbang, ipakilala ang sarili. Nasa isang kuweba ng yelo siya at nagtatakang nawala ang mga tao. Maya-maya, nakita niyang marami pa pala, inaalis nila ang laman ng kaiju. Nais niyang maging kaibigan ng lahat, ngunit napansing nakatali siya. Hindi iyon problema, sanay siyang ma-dislocate ang braso mula sa pagmamaneho kay Yukio. Samantala, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang nakuha. Ayon kay Ao, hindi kanya ang kredito. Sinabi ni Nazhimura na hindi na niya babanggitin ang tunay na nakatagpo. Tinawag pa siyang alas. Kung malaman ng matatanda na palihim siyang nag-e-eksplora gabi-gabi, magagalit ang mga ito. Wala siyang pakialam, ipagpapatuloy niya ang gusto niya. Naalala ni Nazhimura nang matagpuan niya si Ao noong bata pa ito at naantig siya sa paglaki nito. Biglang dumating sina Jess, nakawala raw ang lalaking nakatali. Samantala, pinagmamasdan ni Tatsuo ang pagproseso ng kaiju. Doon niya naunawaan, dito sila kumukuha ng yaman upang mabuhay sa nagyelong mundo. Hinangaan niya sila at ninais na makita ito ni Yukio. Napansin niya ang isang batang may hawak na laruan ni Yukio. Tumakbo ito palayo, tinawag siyang kakaiba. Ngunit muntik na itong madaganan ng yelo. Kumilos si Tatsuo, kahit malayo, nakahanap siya ng poste at nailigtas ang bata. Dumating ang ama at pinagalitan ng anak. May nakakita sa ginawa niya at nagpasalamat. Napansin nilang hindi siya pamilyar at tinanong kung saan siya galing. Hindi makasagot si Tatsuo, lalo lang siyang kinabahan. Naghinala ang ilan, ngunit pinigilan sila ng isang lalaki. Aniya, may dahilan si Tatsuo at may utang sila sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Takamura, kasama ang anak niyang si Joji. Hirap makipagkamay si Tatsuo, ngunit tinulungan siya ni Takamura. Ipinakilala niya rin ang sarili, natupad ang ikalawang hakbang. Bilang pasasalamat, bibigyan siya ni Takamura ng karne ng kaiju. Sa di kalayuan, nasaksihan ni Ao ang lahat. Nais siyang hulihin ni Fumaki, ngunit tumanggi si Ao, hindi siya banta. Bagaman misteryo pa rin si Tatsuo, maaari nila itong alamin sa ibang pagkakataon. Ngunit biglang yumanig ang lupa. Lumitaw ang isang dambuhalang braso. Nasindak ang lahat ng sumulpot ang mas malaking kaiju, iba ang anyo, kakaiba ang estruktura. Hindi makapaniwala si Tatsuo sa kanyang nasasaksihan. Isang higanteng kaiju ang marahas na ibinagsak ang kamay nito sa isang tao, agad siyang naduraj hanggang mamatay, saka din ilaan ang dugong kumapit sa palad nito. Habang nagkakagulo ang lahat, nanatiling kalmado si Tetsuo at pilit nag-iisip ng paraan. Ngunit wala talaga siyang magawa. Wala si Yukio para lumaban. Wasak na ang excavator, at wala rin siyang armas. Kahit anong anggulo, napakasama ng sitwasyon. Inakala niyang sanay na ang mga tao rito sa ganitong panganib, kaya tiyak na alam nila kung paano pigilan ang kaiju. Ngunit hindi, kasing handa lang sila ni Tetsuo. Kaya siya na ang kailangang humanap ng paraan para mailigtas ang pinakamarami. Isang lalaki ang natakot ng husto at biglang tumakbo. Alam ni Tetsuo na tumutugon ang kaiju sa biglaang galaw, kaya tiyak na magiging target siya. Sumigaw siya para pigilan ito, pero huli na. Itinaas na ng kaiju ang kamay nito upang durugin siya, tiyak na kamatayan na sana. Sa huling sandali, nasagip siya ni Al sa pagtulak palayo, na iligtas sa panganib. Paulit-ulit siyang nagpasalamat, ngunit masaya na si Al na buhay pa siya. Sa galit at pagsisisi, ibinangga niya ang ulo sa yelo dahil may namatay sa ilalim ng kanyang pagbabantay, lalo na't hindi naman siya dapat lumabas ng kolonya. Pinayuhan siya ng mga kasama na walang silbi ang sisihin ang sarili ngayon, dahil may dapat pa silang gawin. Nangako si Al na wala nang mamamatay. Inutusan niya ang grupo na ihanda ang mga emergency machine na dala nila para sa ganitong sitwasyon. Maaaring wala silang plano para talunin ang kaiju, ngunit may sistema silang ginawa para makatakas ang lahat ng ligtas tuwing may pag-atake. Dahil sa makapal na hamog, hindi sila makita o matamaan ng kaiju. Kaya nagsimulang umakyat ang lahat sa lubid na hagdan sa gilid ng hukay, patungo sa ibabaw upang makalayo sa halimaw. Ngunit bago pa sumunod si Tetsuo sa kanila, napansin niyang umigting ang katawan ng kaiju at ibinuka nito ng malaki ang bibig. Kahit hindi pa niya ito nakikita noon at wala siyang ideya sa kakayahan nito,
Hinubog ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban sa kaiju ang matalas niyang pakiramdam sa panganib. At ngayon, sinasabi ng instinct niya na hindi sapat ang hamog para pigilan ito. Maaaring bugawin nito ang ulap o diretsong sumugod sa hagdan. Alinman doon, tiyak na may mamamatay. Ayaw ni Tetsuo na mangyari iyon, lalo na't ngayon lang siya muling nakipag-usap sa ibang tao bukod kay Yukio. Kaya nagpasya siyang gawing pain ang sarili at tumakbo lampas sa kaiju upang ilayo ang atensyon nito. Sumigaw ang lahat na bumalik siya bago mahuli ang lahat, ngunit huli na. Nasa likod na siya ng kaiju, at naging epektibo ang plano, tumigil ito sa pag-atake at siya na ang hinabol. Gayunman, kakaunti ang opsyon ni Tetsuo para mabuhay. Ang tanging magagawa niya ay umiwas sa mga hampas nito at umasang makahanap ng mapagtataguan bago mahuli. Sa kasamaang palad, natabig ng kaiju ang mga blok ng yelo, at isa rito ang tumama sa likod niya, dahilan upang bumagsak siya. Kung walang kikilos, tiyak ang kanyang kamatayan. Ngunit nangako na si Ao na wala nang mamamatay ngayon. Kaya iniwan niya ang grupo at agad sumugod para iligtas si Tetsuo. Sa kasamaang palad, pagdating niya, nahawakan na siya ng kaiju at ihahanda ng lamunin. Ngunit bago ito makakagat, biglang nag-react ang mga chip sa ulo ni Tetsuo. Ilang sandali pa, gumuho ang kisame ng kuweba nang sumalpok pababa ang escape pod at direktang tumama sa braso ng kaiju. Matapos ang unang paglapag sa Earth, nagsimulang mag-download ang pod ng napakaraming data mula sa backup nito. Pagkalipas ng 48 oras, natapos din ito. Agad nitong inactivate ang defense protocol na itinakda ni Yukio sakaling malagay sa panganib ang buhay ni Tetsuo pagbalik niya sa Earth. Kaagad nitong tinukoy ang lokasyon ni Tetsuo gamit ang chip sa ulo niya. Nang malak ang posisyon, pinaandar nito ang thrusters at lumipad patungo sa kanya. Habang papalapit ang pod, narinig ni Tetsuo ang tinig ni Yukio na tumatawag sa kanya. Ilang sandali pa, nakita ng mga taong nakatakas na sa ibabaw ang pod na mabilis na dumaan bago sumabog sa yelo at muling tumama sa braso ng kaiju, pinilit itong pakawalan si Tetsuo. Habang bumabagsak si Tetsuo, nakilala niya ang escape pod, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ito naroon. Isa itong lihim na failsafe ni Yukio na hindi niya alam, isang sistema na nagsisigurong kahit masira ang pangunahing katawan nito, mananatili ang kopya ng AI upang samahan siya sa oras ng panganib. Ngayong naroon na ito, inactivate ni Yukio ang combat mode ng pod, inilabas ang mga braso at binti nito, at sinalo si Tetsuo. Paglapag nila, tinanong niya kung handa na ba itong muling lumaban kasama siya. 14 na taon ang nakalipas, noong nagsisimula pa lang sina Tetsuo at Yukio bilang mga mandirigma laban sa kaiju, madalas silang ipadala sa mga misyon para patayin ang mga halimaw na umaatake sa lungsod. Ngunit si Yabi Same, ama ni Tetsuo at lumikha ni Yukio, ay walang pakialam sa kanila. Ang gusto lang niya ay ang combat data mula sa mga laban. Minsan pa nga, nakalimutan niyang bigyan ng maintenance si Yukio at binigyan si Tetsuo ng langis imbes na tubig. Kahit matapos ang laban, hindi man lang niya sila kinamusta. Pagbalik nila, pareho nilang dinanas ang kapabayaan ni Yabi Same, kaya sa isang banda, parang magkapatid sila. Dahil dito, si Yukio ang naging unang kaibigan ni Tetsuo. Matagal nang may puwang sa puso niya na hindi mapunan, gaano man niya subukan. Lalo itong sumasakit tuwing naaalala niyang hindi siya marunong makipagkaibigan. At ang tanging nagpapagaan nito ay si Yukio. Itinaas ng kaiju ang braso at sinubukang hampasin si Yukio, ngunit naagapan niya ito at mabilis na umatras. Gamit ang jet boosters, lumipad siya pabalik at sinuwag ang kaiju, dahilan upang matamba ito. Hindi makapaniwala si Tetsuo, sarili niyang nakita ang pagsabog ni Yukio. Ipinaliwanag ni Yukio na bago ang pagsabog, nailipat niya ang lahat ng data at personalidad niya sa escape pod. Minadali ang proseso kaya tumagal ang pag-install, pero nagtagumpay. Kaya bumalik siya, at labis ang saya ni Tetsuo dahil muli niyang kasama ang una niyang kaibigan. Muling nakatayo ang kaiju, ngunit halatang sugatan, bali ang isang braso at tila lalo itong nagngangalit sa sakit. Tinukso ito ni Yukio, sinabing may karapatan itong magalit dahil kaharap na nito sila ni Tetsuo, at tiyak na katapusan na nito, kahit wala silang maayos na armas. Napansin niyo ni Tetsuo at agad nagtanong kung wala ba talaga silang sandata. Kinumpirma ni Yukio, escape pod lang ito noon, at mas mahina kumpara sa orihinal niyang anyo.
Swerte na lang na may braso at binti pa ito. Wala rin siyang ibang magamit noon. Ngayon, iniisip ni Tetsuo kung paano nila mapipigil ang kaiju nang wala silang pang-atake. Sagot ni Yukio, kakayanin basta magtulungan, ngunit hindi iyon sapat na paliwanag, kaya nananatili ang kanyang kaba. Samantala, nagtataka ang mga nakaligtas kung saan nanggaling ang higanteng robot at bakit kinakausap ito ni Tetsuo. Ngunit pinaalalahanan sila ni Ao na lumayo muna, dahil mapanganib pa ring lumapit habang buhay pa ang kaiju. Biglang itinusok ng kaiju ang mga braso nito sa yelo at muling piniga ang katawan, tulad kanina. Sa isang tingin, natukoy agad ni Yukio na naghahanda ito ng pag-atake. Binalaan niya si Tetsuo, at agad itong kumilos, na ilayo sila sa oras. Dahil dito, sumalpok ang kaiju ng ulo una sa pader sa likod nila. Nakahinga si Yukio, kung tinamaan sila, malamang hindi sila nabuhay. Ngunit muli na namang naghahanda ang halimaw. Kaya sinabi ni Tetsuo na kailangan na nilang lumaban, dahil hindi sila pwedeng puro iwas lang, at may naisip siyang paraan. Samantala, habang pinapanood ng mga tao sa ibabaw ang laban, nag-aalala sila na baka mamatay si Tetsuo. Ngunit tiniyak ng leader ng grupo na ayos lang siya. Nagtanong ang iba kung bakit siya sigurado, kaya pinasulyap niya ang dalawa sa ibaba at pinaalalang hindi ito ang unang beses na nakita nila ang ganito. Masusing pinagmasdan ng lahat ang laban. Habang sumasalakay ang kaiju, naghanda sina Tetsuo at Yukio. Nakaisip sila ng paraan, pinaganya nila ang concentrated booster jet at lumikha ng pansamantalang plasma sword. Sa mismong sandali ng pag-atake, umiwas sila at sa isang mabilis na galaw, tinaga ang ulo ng kaiju, agad itong napugot. Ang eksenang iyon ay nagpaalala sa lahat ng dating tagapagligtas ng sangkatauhan na pumapatay ng kaiju noon. Ang ganitong galaw na halos walang puwang sa pagkakamali ay imposibleng magawa ng karamihan. Ngunit nagawa ito ni Tetsuo, patunay na siya nga ang bayani noon. Natuwa ang lahat sa balitang ito at nagsimulang magdiwang, dahil maaari nitong baguhin ang kanilang kapalaran. Ngunit habang abala sila, humigit kumulang 100 kilometro ang layo, may isang humanoid na kaiju na nag-aabang sa tuktok ng tore. Tila matalino ito, at tiyak na magdadala ng panganib sa lalong madaling panahon.